tuloy po natin ating pinag-usapan at in connection with our text, Ephesians chapter 5, 21 to 24. Basahin po natin sa mga ganito ang malapit-lapit sa devotion ni Brother Jojo. Brother Jojo, chapter 30 of the book of Proverbs, the words of Agur. Hindi ko magkakamali si Agur. Ito naman po, itong the words of Bathsheba naman yata. Ito po Proverbs sa Solomon na probably kanyang pong napulot mula sa kanyang ina na si Bathsheba. Alam niyo po, sa Book of Chronicles, naka-record sa Book of Chronicles yung eksaktong number ng Proverbs Solomon. Mabot ng 1,000, Pati yung kanyang songs. Songwriter din itong si Solomon. Hindi lamang siya sumusulat ng mga tula, magawa ng mga sayings, songwriter din siya. Pero marami po sa kanyang mga proverbs, collection lang din niya. Narinig niya sa iba at kinolect din niya. So, collection ito ng napakaraming mga proverbs. Sa gusto ko din go to the ant, you sluggard. Diba? Ano niyo po, grade 2 ako. Narinig ko na yung kwento na yan Nag-uusap si Grasshopper at si Ant. Sabi ni Grasshopper, relax ka lang, easy lang ang buhay, alam mo, enjoy. Sabi ni Ant, kaso lang kailangan ko magtrabaho. Baka dumating yung panahon na hindi ko na magawa. Ikaw, bahala ka, hindi ka nag-enjoy. Ako, hindi nag-enjoy. Di ba na, sino nakarinig ng kwento na yan? Ant, kasi Grasshopper. Grade 2 ako, noon ako marinig yan Yung pala, nasa Bible yan, Hindi ko alam, nasa Bible pala yan. Go to the ant, you sluggard. The ant prepares his food for the while it is summer. Habang kaya pa niyang mag-collect ng pagkain, habang magagawa pa niya, kasi pagdating ng winter, hirap na siya, na makapagalang ng pagkain. Pero pag during wind season, hindi siya magugutom. May mga wisdom dyan, So ito po babasahin natin is part pa rin po ng Proverbs Solomon. Ito po sa chapter 31 of the book of Proverbs. At ito may kinalaman din po sa ating pinag-uusapan, the role and priorities of the wife. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. So, hindi ito original ni Solomon, Narinig mo lamang ito mula sa kanyang mother, which is most probably si Bathsheba. Dahil ang mother po ni Solomon ay si Bathsheba. Pero Lemuel ito Pero wala pong hari sa Israel na nagngangalang Lemuel. Kaya we arrived at the conclusion itong Lemuel dito is not other than King Solomon himself. At itong Proverbs 31, ang content ng Proverbs 31, nakuha niya sa kanyang mother. Tinuro ng kanyang mother. Verse 2, what, my son? And what the son of my womb? And what the son of my vows? Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Verse 10. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax. Itong flax, maalala nyo nung tumatakas itong espiya mula dun sa mga sundalo ng hari, Ito yung mga espiya na nagtago sa bahay ni, sino yung Rahab, di ba? Si Rahab, isa sa mga ancestor ng ating Panginoon. Si Rahab ay naging asawa ni Boaz,
naging anak ni Rahab at ni Boaz, si Obed. And then Obed begat, akala ko si Jesse agad, para may isa pa. Anyway, si Jesse, and then Joseph begat David. Yan. So, Rahab yan. Bagaman na isa itong pagan, pero naging believer, naging mananampalataya. At nung tumatakas na itong mga espiya dahil hinahabol ng mga hari, tinago niya sa kanyang rooftop at kinobayaran niya ng flax. Itong flax, ito yung ginagamit na mitya sa kanilang mga ilawan ng araw. Kaya makikita natin na bagaman by profession, prostitution is one of the oldest profession. Ang kanyang trabaho, isa siyang prostitute. Pero nung siya po'y nung sinave niya itong mga espiya, tapos na siya sa kanyang pagpaprostitute. Iniwan na yung ganong trabaho at ganong gawain. Ito lang kanyang hanap buhay. Siya po'y nagkakalakal na, ng flax. She is engaged in the business of selling flax. So, meron siyang disente, marangal na hanap buhay. Okay, so yun yung flax, yung ginagamit ng mitya sa kanilang mga ilawan. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, or madilim-dilim pa, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands, she planteth a vineyard. So engaged din po siya sa ibang mga paghahanap buhay, maliban sa pangangalaga ng kanyang pamilya, at sa kanyang spare time, at mga extra pa na mga panahon, nagiging productive pa rin siya. She considereth a field and buyeth it. Nagbabuy and sell din po siya, no? And then, she planted a vineyard. Verse 17, she girded her loins with strength and strengthened her arms. So, masipag. Hindi siya natatakot gumawa. Kaya nga kung ating mga kamay nakakapaltos-paltos, ano? Sa paglalaba o sa pagluto, tatalsik-talsik ng matikayan, ano? Hindi dapat yan ikinahiya. Sabi nga, iyan po daw ang trophy. Yan ang trophy ng mga kababaihan. Yan ang nagpapaganda sa mga kababaihan. Sa pangaraw katintasan, kung isa kang ina o isang misis na halos walang kalyo o napakakinis pa rin yung kamay. Siguro kung magaling na mag-maintain, napakahusay mga talaga niyan, ano? Pero bibihira yung ganon. Kapintasan pangaraw yan. Sabihin, marami kang hindi ginawa sa iyong mga pagkuling bilang ina o bilang ginawa bilang isang asawa. Baka sa sobrang pangangalaga mo sa sarili mo, kinalimutan mo na yung mga legitimate na mga gawain bilang misis o bilang ina. So, natin kahiya kung tayo may mga peklat-peklat sa ating kamay, tatalsikan ng kumukulong mantika, o nagkakasugat-sugat dahil sa paglalaba, hindi kinahiya yan. Trophy niya yan. Checkin natin mga kamay mo. So, she perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. Ano ka-importante yung, by the way, ito po hindi candle, literal, alam natin candle, ano? Ang candle natin is made of what? Wax. Hindi ko alam, alam na nila yung wax noon na candle. Pero malamang, ito po yung, lamp. Yan, lamp na mayroong olive oil, wick, no? Mayroong olive oil. Alam niyo po, in the Oriental culture, kapag ka namatayan ka ng ilaw sa bahay, kasi po kahit anong hirap ng tao, kahit anong hirap ng pamilya, yan ang isang item na hindi dapat namamatay sa kanila o hindi nauubusan. Kaya nga takot sila sa darkness. Pag sinabing, throw him into outer darkness. Well, there is wailing and gnashing of teeth. Dahil iba ang connotation ng darkness sa kanila. Ano? At maganda pa sa kanila yung may ilaw sa tahanan kahit bukas magdamag yan. Maganda yan. Tanda na ng labis na parusa ng Diyos.
Ano yung mamatayan ka ng ilaw sa bahay. Ito, in-emphasize dito na kahit sa magdamag ay buhay ang kanyang tahanan. Nandoon ang blessing ng Diyos sa kanya at provision. No? She, 18, she perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. 19, she layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. Yung mga implement for making clothes. No? Verse 20, she stretcheth out her hand to the poor, yea, he reacheth forth her hands to the needy. So, pinagiging mapagkarong gawa. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. So, dito damit na pang mahirap, ano? Pang mga may kaya ito. Sabihin, pinagpapala siya sa kanyang paghahanap buhay. Hindi siya mananatiling nasa rags, magsusuot ng rags. At hindi naman masama na magsuot tayo ng maayos. Eh, pag tayo mananampalataya, sloppy ang ating pananamit or untidy, eh, hindi magandang testimony, no? Lalo ko tayo mga anak ng Panginoon. Kahit na hindi bago, malinis at maayos na pananamit, wala akong masama dyan, no? Magandang patotoo po yan. Kung tayo nangangarap ng blessing ng Panginoon, itsura natin, eh, parang tayo yung hindi pinagpapala, parang hirap ang aral ng tungkol sa pagpapala, no? Ang Diyos natin, Diyos na mapagpala, pero itsura natin parang wala sa itsura. Para tayong nabangkrap, ano? Eh, parang ang hirap yata magturo ng pagpapala ng Panginoon. Dapat kahit ubus na yung pagpapala natin, shining pa rin ang ating mga itsura. No? Huwag natin pahalata. Huwag natin sasadyain magsuot ng kahabag-habag na pananamit. Pero hindi naman para ipagyabang ang ating kayamanan o para maka-attract tayo ng atensyon. No? Hindi naman din. So, she is not afraid of the snow for household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen, and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in the time to come. She openeth her mouth with wisdom. So, siya po'y tagapagturo din. Hindi lamang siya na namamanage ang kanyang tahanan, ang pangangailangan ng kanyang mister, mga anak, ng kanyang mga servants. Sa kanyang spare time, nakakapaghanap buhay pa rin siya. Ano? Nagiging mapagkawang gawa pa rin siya sa mga nangangailangan. And not only that, hindi siya makasarili sa kanyang mga kaalaman. Yung mga wisdom na meron siya, ay pinamamahagi niya. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Ano man ang ibig sabihin niyan? Hindi siya tamad. She eateth not the bread of idleness. Her children arise up and call her blessed or blessed, her husband also, and he praiseth her. So, a virtuous woman is in high regard in the eyes of her children. Kung tayo po'y faithful na mga mothers, faithful na mga misis sa ating asawa, sa ating mga anak, at faithful tayo sa ating household responsibilities and priorities, kahit sa Mishnah ng mga Jewish people, at sa Bible, pinapakita din na mataas ang regard sa mga kababaihan na alam ang kanilang priorities and responsibilities at ginagawa. In the eyes of her children, in the eyes of her husband, at sa paningin ng komunidad, ng community, ay mataas ang kanilang respeto sa kanyang babae. So, verse 28, her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. 29, many daughters have done virtuously,
but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. So, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang beautiful. Ano? Pero kung magkakagastos-gastos tayo, ano? Yung mga hindi masyadong pinalad sa beauty, hindi mo masama na i-enhance mo yung beauty. Pero huwag naman maging natin parang obsession ano, yung beauty. Dahil kung ang hinahabol mong beauty, kapag tayo ng artista, wala yata, no? Mukhang si Michael Jackson rin yata nakagawa nun. At sobrang yaman nun. Halos parati at kanyang diba, hindi meron na balita yung babae na businesswoman na ating nagpaparitoke, ayun, pinagsabay-sabay niya, tatlong procedure in one day. Saan nagtapos? Sa pagpapaganda pa rin ng funeral parlor. Wala siya nagtapos. Naging obsession niya eh. Ano? Okay na yung itsura niya eh, pero hindi pa siya nasasatisfied eh. Walang masama, ano, to enhance your beauty. Walang masama dyan, pero kung maging obsession mo, magkakawa. Hindi ka na makakain ng tama, mga anak ko, natututo na dahil marami kang uhulugan ng make-up, marami kang uhulugan ng mga sleeping pills, sleeping tablet. Yan lang na uwi, ano, expensive na mga procedure. Pag ipon-ipon tayo, mahal ang lahat ko. Tapos, hilo ka na dahil wala ka nang mapambuling pagkain. Hindi na tama yan, ano? Sabi nga beauty at hindi beauty, balang araw, nagtatabla yan. Diba? Nagtatabla yan, dito huli. Pareho na kayo mananda, tabla na kayo. Papantay na yan. Pareho na dito. Pero higit natin bigyan ng pansin na paganda yan, ating ano po, inner virtues. Sabi ni Peter, whose adorning is that of the inside. Hindi naman sasadyain mong pabayaan ng sarili mo. Hindi naman yun. No? Pero ang mas bigyan ng prioridad ay yung inner adornment. Yung pag-adorn ng panloob. Yung inner virtue, sabi ng Bible, the hidden man or the hidden person. Yung hindi nakikita. Yung panloob. Mas bigyan ng prioridad at tungkol sa kabanalan. Yung panloob, ano, yung wisdom, yung spirituality. Sa lalaki, ganun din, hindi lang more on pagpapaganda ng ating physique o ng ating mga katawan, kundi pati ng ating knowledge, ng ating wisdom, ng pagpipigil. Nila, ano ko, hindi lalaki. Sa kanyang mga tukso, lalaki ako, ano ko, hindi lalaki. Para bang pinagpamalaki pa na siya lalaki. Yan, tunay na lalaki, malakas ang pagpipigil, right? Yan ang tunay na lalaki, hindi yung ano ko, hindi lalaki. Pinagmalaki pa anong nagawa niya kasi lalaki na lalaki. Hindi gift ko yung gano'n. Hindi yun ang ebidensya ng tunay na pagkalalaki. Tunay na lalaki sa harapan ng Panginoon ay ako, mayroong self-control. So mas bigyan prioridad ang pagpapaganda sa ating Panginoon. Pero po mga kababayan, widows na talagang no choice. If there are no willing relatives to support her, or the church is unwilling to support the widow, ay wala talaga magagawa na pipilitan. Pero marami po sa mga kababaihan, mga wives and mothers na nagtatrabaho, eh baka naman ang dahilan natin kung kaya tayo nagtatrabaho, hindi dahil sa nasasalat talaga tayo sa mga necessities. Eh, alamin natin, yan ang ating dadalhin sa Panginoon. Ano? Isa-settle natin yan with God. Is my reason for working at now I have less time to attend to my children and to my husband? Is it because of a really legitimate need or to cope for our necessities? Or is it just an imagined need? Pero palang na-imagine na pangangailangan na ang habol mo lang pala to maintain a high standard of living or a standard of living na tingin mo will give you satisfaction to the point na mapabayaan natin ang ating mga mister, ang ating mga anak, isettle natin yan. Ano ba talaga pinanggagalingan yan?
Pero as far as the Bible is concerned, ang priority ng mga misis ay ang kanilang mister, ang kanilang mga anak, at ang kanilang tahanan. Yan po ang ating top priority, and each woman should seek, or should choose to make that their top priority. At kung paano i-honor yung prioridad na binigay para sa inyo. So, alamin po ninyo yan. Okay? So, let's go now to another point in our study of the role and the priorities of the wife. We can put that in Ephesians chapter 5, and we will read verse 22. Let's talk about the manner of submission. Tinake up natin yung matter of submission. We'll talk about the manner. Ano po sabi ng Ephesians chapter 5 sa atin? Paano ba ang manner o yung attitude sa submission? Sabi ng verse 22, as to the Lord, kagaya ng sa Panginoon. Ang ating motivation sa ating pagsunod, una sa lahat, is what? Our desire to please the Lord. Of course, kasama dyan yung pleasing our husband, our children. Pero ang pangunahing kadahilan natin, in our submission is to please God because we want to glorify our God. Yan ang una sa lahat na dapat nag-motivate sa atin. Our desire to glorify God. Our desire to please God. Our desire to be obedient to God. Dahil yan ang kanyang sinasabi sa atin. As to the Lord. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So aside from the husband being the wife's functional authority, dapat niyang i-recognize na una sa lahat ang kanyang pagsunod ay dahil sa gusto niyang i-please ang Panginoon. Not just to please her husband and children, but more importantly, to please God and to glorify God and the desire to be obedient to God. Totoo po mga kapatid, na minsan sa ating pagsunod sa ating mga functional authority, sino ba yung mga functional authority? The husband, parents, employers. Minsan, merong mga authority o merong mga head tayo na parang hindi nakaka-inspire ng respect. Minsan may mga leaders, may mga head na insensitive. Lalo pa kapag ang mga leaders goal-oriented. Alam niyo po, pwede ka magpasunod. Meron dalawang klaseng paraan ng pagpasunod. Meron mga leaders na goal-oriented. Ang mga leaders na goal-oriented, the end justifies the means. Saan ganun, By hook or by crook, kailangan ma-achieve ang goal. Di baling malagasan. Usually, saan nakikita yun yung mga attitude. Diba sa military? Kailangan ma-achieve ang goal. Pero di mga kumpanya na ini-apply yan. Kali kung sino masaktan. At karaniwan kung sinong leader, happy siya. Kasi na-achieve ang goal. Pero at the expense of what? Maraming dugo-dugo. Maraming tuguan. Ang mga nasaktan ng damdamin. Mga naapakan. Pero happy yung leader dahil na-achieve ang kanyang goal. At isa naman para ng pagpapasunod, kung ipipilit ito, maaaring ma-achieve, pero marami tayong masasaktan. Ano prioridad ko? Yung ma-achieve ko ang goal ko, minumura ako ng mga tao. o yung baling ma-achieve, hindi ma-achieve, hindi masyado natin ma-achieve yung ating ina-expect na result, pero naging considerate ka sa tao, di ba? Pwedeng ganyan, di ba? Pero ganyan mga maraan. Mas naging considerate ka sa mga tao, considerate ka sa kanilang mga feelings, naging sensitive ka sa kanilang kalagayan, o sa kanilang mga pangangailangan, na di baling hindi masyadong na-attain yung ina-expect mo na result or goal, pero naging sensitive ka sa kanila, mahal ka pa rin nila, supporting pa rin sila, yun nga lamang, yung goal mo, medyo nabawasan ng konti. So, meron talaga mga sitwasyon minsan na yung mga nasa leadership, hindi talaga marunong ma-inspire ng respect.
whether it is the husband, minsan ang husband ko parang cold heart. Meron mga ganyan tatay, di ba? Ang salita ko, batas. Di ba? Ganyan mga tatay. May mga anak na meron ko narinig na matindi yan. Hatching pa lang yan. Ito yun. May narinig ako ganyan, ano? Yung ano niya, si Brad, ganyan. Hatching pa lang ng anak niya. Nanginginig na mga anak niya. Ang hirap na, ano? Yung takot sa'yo ng anak ko, hindi takot na normal eh. Supposedly, ang takot ng anak sa magulang, one of respect. Hindi takot na horrified or terrified. Sabi ko, sa hatching pa lang, nanginginig ka. Ano ginawa mo? So, at mga kapatid, even if the head, even of authority, does not inspire respect, what should be the attitude of the subordinates? Ang dapat ang attitude natin ng mga nasa ilalim. Susunod ba o hindi na? Sunod. If a person is spirit-filled, kahit minsan ang ating leader insensitive, inconsiderate, or thoughtless, sabi ng Bible, still follow as unto the Lord. Gawin mo na lang. Kung wala kang motivation na nakukuha sa leader mo, itingin mo na lang sa Panginoon. Dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. We need to submit our authority. Basta huwag lang sa masama, di ba? Huwag lang masama ang pinapagawa. Huwag lang kasalanan ang pinapagawa. Dahil kung kasalanan na, by all means, sabi ng Bible, we ought to obey God rather than pakatay ko yan kung kasalanan ang pinapagawa sa atin, hindi ko nagagawin niya. Kahit pa si Duterte yan, Pangulo ng Pilipinas siya, dapat sinusunod at ginagalang. Pero kung kasalanan, di ba? Remember the 3 Hebrew children? Ano sabi nila Hananiah, Mishael at Azariah? Hindi kami susunod sa pinapagawa ninyo. Sabi ko, kasama kami sa Diyos mo. Sabi ng hari, sino makakapagligtas sa inyo sa akin? Sa susunod, namalisin ninyo mga musical instruments. Bow down to my idol. And who can save you from my hands? Sabi ng mga magkakaibigan, our God can save us. But even if He will not save us, we will not bow down to your hands. Sa lahat ng bagay, sumunod sila. Pero nung mali na ang pinakasunod, huwag ka nang sumunod, mali na kasalanan na yan Idolatry na yan. Dahil ang higit natin dapat sinusunod ay yung pinakamataas na authority, and that is God. Okay? So, sometimes, mga kapatid, even if our authority or our head would not inspire respect, still, our attitude should be is that we should be obeying and submitting ourselves because that is the will of God. Sabi ng Bible, as unto the Lord. No? And a wife who properly submits to her husband also submits to the Lord. Kapag ang misis sumusunod sa kanyang husband, parang naging masunurin siya sa Panginoon. But if she is not obedient to her husband, actually, it's not only being disobedient to her husband, she is also being disobedient to the Lord. Dahil utos ng Panginoon yan, that wives should be submitting to their husbands. Okay? So ano po ang manner of submission? As unto the Lord. Kagaya ng sa Panginoon. Meaning, our motivation is our desire to please, to glorify, and to obey our God. Now, let's talk about the motive. The motive of submission. 5:23, for the husband is the head of the wife. So, aside from our desire, to please God, some motive natin, mga kapatid, for our obedience, that because the husband was placed by God as the functional head. He is the functional head in the family. And between husband and wife, the husband is the functional head. As a supporting verse, let's take a look at 1 Corinthians chapter 11. Buksan po natin ang unang Korinto, chapter 11, and you'll read verse 3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man,
And the head of Christ is God. So ito ang order of authority. God, and then sa marriage, the husband, and then the wife. Ito ang order ng Panginoon. And also the husband is the functional head. Now, kapag ang katawan does not respond to the head, what happens? Physically speaking, kapag ang katawan hindi na nagre-respond sa head, may problema ang katawan. Diba? Either paralytic yan, or sabi nila, spastic. May cerebral problem, no? Wala nang coordination between the brain and the body. Nasisira ang motor ability. Kapag may problem sa brain, usually it affects the body. So physically speaking, kapag ang katawan does not follow the order of the brain, may problem sa katawan. Now in the family, kapag ang husband ay hindi na sinusunod, ang father sa family ay hindi na sinusunod, it shows what? Spiritual dysfunction. Meron kong spiritual dysfunction. And it is not good. But if the wife willingly and lovingly obeys her husband, hindi lamang nakaka-please sa Panginoon. If the wife lovingly and willingly submits to her husband, that is pleasing to God. Yan po'y nakakalugod sa ating Panginoon. And it's also a good testimony for her sa community at sa iglesia. Maganda rin patotoo sa iglesia yan. At maganda rin para sa babae yan. Alam niyo po, yung mga kababaihan na parating sila nasusunod. At si Mr. parating, yes, dear. Yung bang mga misis na they can always have their own way. Do you think these women, these wives, do you think, are they happy? Sila ba'y masaya? Palagay niyo po, yung mga misis na lahat ng gustuhin nila, parating nasusunod, palagay niyo, happy yung mga misis na nila. Palagay niyo po, actually sa in the recesses, no? Sa kaibuturan, ano yung recesses? Sa kaibuturan ng kanilang mga damdamin, ang mga misis na lahat ng gusto nila, nagagawa nila, nasusunod nila, at sinusunod ng kanilang mister, these women are not happy. You know why? Because these women, actually inside, they would rather have their husbands lead them. Mas feel secured sila. Alam niyo po, nadi-distort lang yan because of the fall. Nadi-distort yan. Pero mas nakaka-feel ng security ang mga kababaihan kung ang kanilang mister, nililig talaga sila. Kaso alamang, talagang kailangan ng malalim na analysis niya. Minsan nanimisconstrue na kapag ka mister, sumusunod sa kanyang misis, under agad. Hindi naman gano'n, Yung mga mister, hinahayaan na lang. Mag-aan lang naman na bagay. Hindi naman gano'n ka-big deal. Preference lang naman Saan ko gusto? Jollibee o McDo? Sabi ni Mr. McDo, sabi ni Mrs. Jollibee. Sige, ikaw na, susunod. Kung saan lang naman kakain di ba? Yan naman ang issue. Hindi under yung gano'n. Hindi under yung gano'n. Ang tawag doon, you're just being what? You're just being kind and being considerate. Yun lamang mo. Hindi ka under. Kind ka lamang and considerate. Hindi yung, ako lalaki, McDo tayo. Grabe, Grabe na pakita pagkalalaki. Hindi naman sa gano'n, Pero kapag kayo mga malalaking issue na sa bahay, issue na ng buhay, dapat ang lalaki po ang nasusunod. Hindi yung, ito ang ating gagawin. Tama ba? Tama ba? Of course, consider natin ang pananaw ng ating misis. Ang kanilang mga masasabi. Kasi nga, di ba, in a multitude of counselors, there is one. There is safety. Two heads, sabi ni Solomon, is better than one. Pero in the end,
kaninong say pa rin ang masusunod? Who's always the final say? Diba? It is the husbands. So, huwag lang kasalanan. Huwag lang wickedness. Huwag lang kamalian. Huwag lang suicide. Huwag lang talagang maliwanag na pagpapakamatay na yan. Ano? It's always the husband who has the final say. Alam po tinakdaan ko. And the wife, who will willingly submit and lovingly submit to God, she pleases the Lord. At magandang testimony siya sa community, sa kanyang family, pati na rin sa kanyang sarili. Dahil ang mga babae po na they can always have their own way, these women are actually not happy. And then, the model of submission. Our model for submission is none other than our Lord Jesus Christ. So, sa verse 24, natin ang Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 24. Verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So our Lord Jesus Christ is the perfect one. He is the perfect role model. Not only role model for submission, he is also a perfect role model for what? For husbands. So kung gusto nating humanap ng role model natin bilang mga husbands, yan ay ating Panginoon. He is the provider, He is the Savior, and He is the protector of His bride. Siya po ang nag-save. At ang mga husband, sila ang Savior of the family. Savior ng kanilang misis. Not in this theological sense. No? Siya ang provider. Siya ang protector. No? So siya po ang ating perfect role model. And not only role model for husbands, he is also a perfect role model for submission. Sana yung issue ng submission hindi masyadong mabigat sa atin. No? Do we have problems submitting ourselves to somebody? May problema ba tayo sa pagsunod sa ibang tao? Sana hindi nagiging problema sa atin ang pagsunod. Ang ating Panginoon, pinakita niya yung kababaan loob. Imagine, He is the Creator. Ano ginawa niya? He stooped down. Kasi lugasan niya ang paa ng mga alagad. Ano gawain niya? Gawain niya ng mga servants. He, being the Creator, hindi naging problema sa kanya yun. Yung i-bend ang kanyang tuhod. Alam niya, kung maghuhugas ka, i-bend mo ang tuhod mo eh. Meron ako natutunan sa camp, meron kami rabbi doon eh. Si rabbi sabi niya, the word bless actually is God stooping down to meet our needs. Sabihin na, God bless you. God bless you. God stooping down to meet your need. May God meet your need. Stooping down. Hindi problema sa Panginoon yun. I-bend yung tuhod. Sa nga nag-create, sa may-ari ng lahat. So, He exemplified for us. Yung book event ng foot washing, maraming lessons to it. It's not only a lesson on humility, a lesson of service. Kasi, ang kailangan yan yung pagbuhugas, kailangan meron maghugas. And not only that, it is a lesson on forgiveness. To wash one another's feet, it means what? Yung forgiving one another's sin. Sin is dirt, di ba? Ang kasalanan, dumi yan eh. Tama? Ang kasalanan, dumi. Pag sinabing wash one another's feet, sige na lang, hugasan natin ang kasalanan ng sarili. Forgive the sin of others. Away ko ng kasalanan. Wash one another's feet. And a lesson on service. At isa pang tinuturo ng Panginoon is a lesson on humility. Sana hindi nagiging problema sa atin ang pagsunod.
kahit minsan tingin natin mas may tinapos ka o mas mataas ang iyong attainment, hindi naging problema sa ating mga wives, sana wala nang attitude. Asawa ko, graduate ng elementary, hindi nga nakatapos ng elementary. Ako, sana hindi gano'n. Sabi nga sa military, we salute the rank. Tama? We salute the rank. If not the person, at least the rank. Kahit na kababata siya, mataas ang rango niya, ang sasaludo yung mababa ang rank. Sabi ng Philippians 2 sa atin, that is mind in you. What kind of mind? Mindset of what? Though being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. I hope each one of us will learn that very important lesson. At para magampanan niyan, mga kapatid, ang sekreto ko rin niya, be filled with His Spirit. Dahil sa nature lamang natin, hirap, hirap yan. Because it is naturally repulsive to us. Against sa nature natin, hindi naman natin pray ng mga tao. Kaya kung sa sariling lakas, mahirap i-apply, mahirap i-practice. Pero kung tayo be filled with the Spirit, hindi po tayo mahirap. So, importante po natin na being filled with the Spirit. Okay, tabi tayo at magtapos po tayo sa ating panalangin. Ayun po ang mga involved sa ating pong activity. Salamat po, Ama, sa araw na ito na magiging salamat po, Ama, sa pribileyo ng panibagong araw na kami po ay makapanambahan. Nadala ang mga sarili sa inyong harapan. Salamat po, Ama, sa mga pinahayag at napakinggan. Malangin namin naman at ubayan kami, Ama, ng mga prinsipyong ito. At sana, Ama, ay bigyan sa amin ang receptive ng mga puso at isip sa mga pangalan. Dalangin ko po, Ama, na kahabagan niyo po kami, Ama, bigyan ng biyaya na masundan ang inyong pamamaraan. Ang inyong blueprint para sa amin na mas maayos naman na mamumuhay sa sarili. Nawa, Ama, buhay ko, Ama, ng effective ministry and greater influence for good in bawat isa. At po, Ama, ang pagsamagalang pag-iwalay, ito po ang ating safe at bawat isa, ito po, Ama, ang mga karamdaman, ito po sana salamat na pagdating po, Ama, sa mga karamdaman. At po, Ama, yung dilangin at pasalamat sa pagkilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ama po,